Hello mga ka-taxpayer! So malapit na yung deadline ng pagbabayad natin ng percentage tax. So 2 days from now, tapos na yung pagbabayad ng percentage tax. So alam naman natin na pwede tayo magbayad ng tax through bank, dun sa mga authorized agent banks, dun sa mga dinedeploy ng mga BIR offices sa mga municipalities and cities. And then pwede din tayo magbayad ng tax through online. So today is ituturo ko sa inyo paano nga ba bayaran o paano nga ba magbayad ng tax through online using MYEG o MAYEG, 'di ba? So before kasi pwede tayo magbayad ng tax through GCash, so hindi na pwedeng magbayad ng tax ngayon through GCash. Pwede ring Maya, pero ituturo ko sa inyo ngayon is yung MAYEG. Actually, pwede rin yung Land Bank no personal account po, no? Pero mas mabilis kasi yung MAYEG, no? So ituturo ko sa inyo ngayon paano nga ba bayaran yung tax through MAYEG. So samahan nyo ko for this discussion, no? Para dun sa mga, lalong-lalo na dun sa mga bagong registered na business establishment. Yung mga online sellers natin from Shopee, Lazada, TikTok, no? Facebook as well. So syempre may mga medyo kulang sa budget at nagtitipid pa, hindi muna sila mag-hire ng mga accountants or bookkeepers. So ituturo natin paano nga ba yung DIY na pagbabayad via MYEG o MAYEG. Okay? So paano nga ba magbayad ng tax through MAYEG? Of course, kailangan natin ng internet. Joke lang guys. No? So bago nga pala ako magpatuloy guys, no? So please support my YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking video. So paano nga ba magbayad ng tax through MYEG o MAYEG? So ito yung mga steps natin na kailangan natin i-consider para magbayad tayo ng tax through MAYEG. So of course, you have to create a MAYEG account, no? I'm gonna send the link kung saan kayo mag-create ng account para makita nyo, no? Kung saan kayo mag-create ng account para makita natin mamaya. Okay? Ito siya, no? Open natin yung site. So click mo tong login, no? I'm gonna send this link sa description ng video, no? Click login. So since ako ay meron ng account, okay? So pwede mong gamitin yung email mo o yung Gmail mo, or pwede kang gumamit ng hindi Gmail account. So sign up using your email. Either continue with Google or using your email. It's up to you. Okay, so ang assumption here, mag-sign up ka, verify mo yung account mo para magamit natin through MAYEG. Okay, so yun yung step number 1. No? Step number 2, syempre maglalagin ka sa MAYEG accounts mo, assuming okay na yung accounts mo sa MAYEG. So click ko lang itong login. So dadali niya ako dito. So syempre, since pagbabayad ng tax ang concern natin, meron tayong BIR online tax payment. No? So yan, so pay your taxes now. Nandito naman siya. So hanapin mo lang yung pay our taxes now. Okay? So dito ituturo ko sa inyo ngayon, after mong i-click o pindutin to, lalabas yung mga payment details na hinihingi ni Mayeg. So syempre, unang-unang ihingi niya, magkano ba yung tax na babayaran mo? So for example, ang babayaran mo is 10,000. Insert the TIN. Okay, hindi TIN number ha, TIN. Redundant na siya kung TIN number pa siya. So manghuhula ako ng TIN dito. Hula lang po to, no? Hindi po to actual na TIN ko. Okay, branch code 0000. Kung hindi naman yan branch. Okay. So ito yung kagandahan sa MAYEG, no? Malalagay mo na dito yung RDO. As in talagang malalagay mo. Kasi dun sa land bank, hindi mo siya mapipili na RDO. No? Sa GCash, nakalimutan ko. Pero dito sa MAYEG, pwede mong ilagay yung actual RDO mo. So since Pampanga ako, I'm gonna choose 21B. So series. Ano ba tong form series na to? No? Ang form series na to, ito yung group ng mga BIR forms. Di ba? So, meron, kumbaga, ginrupo lang sila per number. Kung anong number sila nag-i-start. Tulad nito, nag-start siya ng 0600, 16, 17, 18, 20, 22, 25. So, pipiliin mo lang. Since ang pina-file natin is 2551Q, no? Basically 2551Q. So, doon siya sa series na 25. Yung unang dalawang number. So, 25. Hanapin mo yung 25 dito. Ayan, meron siya. Tapos, meron dun sa katabi niya, form type. So, ibig sabihin ng form type, ano ba yung exact form na gagamitin natin? So, since ang ginagamit natin sa pagpa-file ng percentage tax is
2551Q. So, ilagay natin yung 2551Q dito. And yung tax type kasi, automatic na siyang lalabas dito na PT. PT stands for percentage tax. Okay? Tingnan mo, no? Kapag pinili ko yung 2550Q, magiging siyang VT. Stands for value added tax. Okay? So, balik ko sa 2551Q. Automatic yan na PT. And then, ito yung isa sa mga possible na magkamali yung mga bagong magpa-file ng tax, no? Return period. So, importante na malaman natin yung return period. Okay? So, ano period ba yung pina-file natin na deadline sa 25? Di ba? Yun yung second quarter, no? So, bago ako mag-proceed, no? I-discuss ko ngayon, ano ba yung available na period? O ano yung period itself, no? Ang period, mga ka-taxpayers, no? Ito yung panahon na yung sales natin, i-declare natin. Kumbaga, anong composition, anong transaction, anong date ng mga transactions na i-declare mo. Okay? Para sa mga individual kasi, ang pwede niyang gamitin period is calendar period. Okay? Calendar, it means sa kalendaryo. Mag-start siya ng January 1, okay? Mag-end siya ng December 31. Di ba? Ayun yun. Ayun yung calendar period. Okay? Ends ng December 31. So, ibig sabihin, quarter. Di ba? Quarter, ibig sabihin, apat yan. Parang basketball lang yan. Di ba? Sa basketball, usually, meron tayong apat na quarter. Okay. So, ganun din sa calendar period. Apat na quarter. So, since apat na quarter yan, ilang buwan ba meron tayo? Di ba? Baka kasi yung iba, minemorize lang. Di ba? Importante na alam natin kung paano na-compute yung period. Di ba? So, meron tayong 12 months. Di ba? At ihin mo yun sa apat. Di ba? 4. So, ilan na lagyan nga natin ng ano? Lagyan natin ng agenda dito, no? I mean, description, no? Number of months. Baka mamaya malito kayo eh. Di ba? 12. Okay. So, meron tayong apat na quarter sa isang taon. So, 4. So, ibig sabihin, months in a quarter, so, i-divide mo lang yan. Di ba? Basic. Kayang-kaya nyo yan, guys. So, kaya nyo nga magnegosyo, di ba? Yan pa. Okay. So, meron tayong 3 months in a quarter. So, ibig sabihin, 3 buwan sa isang quarter. So, yung first quarter natin is composed of January, February, March. Next quarter is April, May, June. Di ba? So, importante kasi na alam mo, hindi pwedeng minemorize mo lang, di ba? Importante alam mo kung bakit na-compute yung quarter na yan. Okay, so third quarter is July, August, September. Fourth quarter is October, November, and December. Okay, so ang composition natin is April to June. Siyempre, ang last transaction natin for June is June 30. So, ibig sabihin, ilalagay natin ngayon dito sa return period yung last day of the quarter, which is June 30. Okay. So, yan. Okay mo. So, next mo. Ilalagay mo yung email dyan. So, ilalagay mo yung email kung saan ka makaka-receive. Di ba? Kapag nagbayad ka, na-process mo yung payment. So, lagay ko yung email ng office ko, ng office namin. Okay. Sample lang to ah. Okay. And then, confirm and pay. Diba? So, ganun. Tapos, piliin mo yung e-wallet, piliin mo yung GCash. So, i-process mo siya. Maghihingi siya ng OTP. Maghihingi siya ng code. Yung PIN mo. And then, yun. Mababayad na siya. After mo siyang na-process, pupunta ngayon yan doon sa email. So, makaka-receive ka ngayon ng email. Okay, dito, no? So, I'll gonna show you an example, no, ng mga binayaran ko before sa Mayeg. Okay. So, ito yung marireceive mo. Yan. So, yan. So, ito yung parang proof o resibo mo kapag nagbayad ka through Mayeg. So, lalabasan yung agency, TIN, branch, RTO, tax type na binayaran mo. So, you have to make sure na tama yung return period. Pag mali yung return period mo, wala, negligence mo yun. Kumbaga, parang hindi ka rin nag-file ng tax. Kahit nagbayad ka ng tax, kung mali yung return period mo, wala. Kahit kung mali yung form type mo, wala. Kailangan mo siyang ipakorek sa BIR. Medyo mahaba-habang proseso yun. No? So, 20 pesos nga pala yung transaction fee. No? Sa Mayeg. Siyempre, mas gugustuhin ko na yan kaysa pupunta pa ako sa bangko. Pila pa ako, magbabayad ka pa, yung oras mo pa, di ba? So, case to case basis yan, di ba? Hindi naman ibig sabihin na nagastos ka ng 20, hindi favorable sa'yo. Di ba? Kung ako lang,
mas gugustuhin ko na magbayad ng 20 kaysa pumila pa ako sa bangko. Okay? So, pakiprint nyo lang to, and then secure nyo lang. Mas maganda mag-save kayo na soft copy sa computer nyo, and then meron din kayong hard copy. Di ba? Kadali lang magbayad ng tax. Okay, so if you have question, just comment. So, just comment dun sa ating video para makagawa ulit ako ng another video. Okay, so yun lang yung process natin ng pagbabayad ng tax. Si Shopee sumasali sa ano natin. Okay, and then submit, no? So yun, ganun lang yung pagbabayad natin ng tax using Mayeg. Di ba? Napakadali lang magbayad ng tax, hindi ka na maaabala. Okay, so before I end this tutorial, so huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Okay, so once again, magbayad tayo ng tamang buwis para di tayo magkuproblema in the future. Thank you and bye-bye!